Think for a second about the person who first told you about Jesus. Maybe it was a parent, a coach, a friend, or a Sunday school teacher. They didn't just give you information, they gave you a foundation. Colossians 2 verses 6 to 7 tells us, "So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness." I love that Paul includes that phrase, "as you were taught." It's a reality check. None of us figured this out on our own. We are like trees that someone else took the time to water. We are buildings that someone else helped frame. When we feel strengthened in the faith, today it's often because of the patience and prayers of someone who walked the path before us. The scripture says we should be overflowing with thankfulness. Usually we think of that as just thanking God. But part of honoring God is honoring the people He used to reach us. Their investment in you is part of your root system. When you stay rooted in those truths, you aren't just honoring a lesson, you're honoring the person who loved you enough to share it. So today, don't just be built up, be grateful. Take a moment to thank God for the one who taught you. And if they're still around, maybe send them a text or give them a call. Because we grow best when we remember who helped us plant our roots. Stay rooted. Stay thankful. Lantaon naton ang Colossians sa chapter 2 in verse 6 to verse 7. You know, this verse, it's so very familiar para sa aton. Pero tandaan naton nga ang pulong sa Dios is inexhaustible. Waay pagkaubos ang iya kamatuoran. Ang Biblia, kung aton lantawon, damo siya mga anggulo nga pwede naton tun-an. Tungod, hindi naton pwede malimitahan ang kaalam sang Diyos. Ang Colossians chapter 2 verse 6 to 7, yes, kapila naton kini nabatian sa mga wali, pero may praises ko diri nga kuhaon kag amo kini ang aton tagaan sing dako nga emphasize sa sini nga kabuntagon as related sa aton karon celebrations, because we believe a life quality in Christ, tandaan naton sa aton topic, it is established according to what have already learned. Nadawat naton ang kabakod sa pag-alagad, nadawat naton ang kadasig sa pag-alagad, kaglabaw sa tanan, ang aton commitment kag serbisyo sa Dios, natabo ni tungod sa mga pagtudlo nga aton nabaton. Amo ning gihambal sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 6 kag 7. Siling padere sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ginbato ninyo si Kristo Hesus subong Ginoo, magkinabuhi kamo nga nagahiusa sa iya, magpanggamot kamo sa iya, magtubo sa iya, kag magpadayon kamo sa pagbakod sa inyong pagtuo, subong sang gitudlo sa inyo, kag magmapinasalamaton kamo. Aton man basahon ang Cebuano sa Colosas kapitulo 2, 6 pakadto sa 7, kay gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Hesus pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya, nga nakagamot og nakabarog og nga nalig-on diha sa pagtuo, sumala itudlo kaninyo og mapasalamaton kanunay. Balikon naton ang angle kag praises nga lantawon naton sa sini nga gitawag verse sa chapter 2 verse 6 to 7, ining praises sa hilonggo subong sang gitudlo sa inyo, kag dayon sa Cebuano sumala sa gitudlo sa inyo. Amo ni nga praises ang lantawon naton, it is because may pinaka-importante kini nga impact
sa kabuhi naton. And according sa sini nga passage, ini nga praises, we have seen it twofold factors within these praises. Ining praises sumala sa gitudlo sa inyo. Yes, of course, the number one factor nga makita naton ang mga butang nga gitudlo sa aton. Yes, this passage, it refers to the fact that the people of God, He has what an abundant opportunity of learning. Even si Kristo Jesus naghambal sa Matthew chapter 11 sa verse 29, "Take my yoke upon you and learn from me." Nagapaintindi nga ang mga Kristohanon manggaranon siya sa kahibalo. Kay ang Biblia naghambal sa Santiago, gintuyo pagpili sang Dios ang mga imol, agod nga magmanggaranon sila sa pagtuo. This word, it is a double chain reference. Hindi lang kay nag-base sa pangabuhi sa low level nga estado sa tao, nga wala-wala yun. And then the second reference, nagisgot kini sa isa ka tao nga mapainubsanon. Nagapaintindi, ang Kristohanon, gi-expectar siya nga ang iya nga gitawag attachment ara sa pulong sa Dios. Amen ba? Amo gani nang ang Josue kapitulo 1 sa bersikulo 8, ang Biblia nagahambal, basaha adlaw kag gabi kag pagkinabuhi sumala sa tanan nga nasulat sini. Ang una nga praises, ang mga butang nga gitudlo sa ato. Kag ako nagtuo, hindi takalambot sa sini nga pag-alagad kung walay mga pagtudlo nga aton nadawat. And the second thing sa sini nga praises, amo ning gihambal sa Biblia. Ikadua, the persons who being sent by God and use them as instrument to preach and teach God's people into a right way of redemptions, to establish their faith and to equip their spiritual life. Ang praises nga sumala sa gitudlo sa inyo, ako nagapati, hindi ni maglambot sa imo ang kamatuoran, hindi maglambot sa imo ang kaluwasan, hindi maglambot sa imo ang mabakod nga pagtuo, kung waay tao nga gigamit ang Dios. Kag amo ni ang praises nga aton tun-an. Hindi naton mapalig-on ang pag-alagad naton. Abi mo lang sa kabuhi nakon, sa panahon nga naglambot ang wilderness sa ministry, tungod sa ministry, muagi kagyod sa taste of time, gitawag na as ministry in the night. Pero isa lang gid kabutang ang nagpabilin sa akon kasing-kasing. Kag akon gihambalan, bisan pa man ang congregation, ang aton pinakadako nga pasalamatan, ang tao nga nagtudlo sa aton. Nga bisan ano ang problema kag crisis, hindi ta magbulag sa pag-alagad sa Dios. Kag amuning ikaduwa nga butang nga tun-an naton. Sa pamilya namon, yes, nakadumdum ko as 1988. Kung way tao nga gipadala ang Dios, ako siguro gyud ko nga way namon nakita kag nakaplagan ang kaluwasan nga giregalo ni Kristo Jesus sa aton. Mabitaw na nga bisan tinuod gihaya si tata karon,
Nahibulong po ko tungod atong Monday, nakaimpake na kami tungod kay magpa-prayer mountain kami. Blessings po ang panahon tungod kay grabe ang panahon, grabe ang hangin, grabe ang ulan. Gi-extend na po pagka-Martes, maura gihapon ang panahon. Gi-extend na po pagka-Merkulis, uway gihapon naglinaw. Pagka-Huwebes na nanawag, sigingging kang ching-ching, ara kami, maabot kami. Sa maligo na unta kami, gitawag na kami tungod kay ang akon amay patay na. Nakaingon gid ko, siguro si tata, while nga nagpa-pre-request ko sa amon lakaw, nagapamati lang siya. Kagdayon akon siya na naapsan, nga siguro naghangyo sa Dios nga hindi lang ko palakton. Kay nakita niya, nga bisan pa man ang mga utod na kung dito nga nabilin, maglisod sila kung wala kami. So dito na ko nakita, nga ang Ginoo hangtod sa katapusan sa ila kabuhi, ang Dios nang lihok gihapon. Kag akon, gihisgutan, si tata actually, amo tong gingamit sa Dios para sa kay mama. 1988, bag-o nakagawas si mama sa hospital tungod kay ang doktor nag-ingo na, Mister, ining imo asawa, isuroy na lang ni siya tungod kay hindi na ni siya mabuhi. Ang amon expectation sa iya, mga usa na lang kabuan ang kabuhi niya. Meaning, may taning na si mama. Pero wala damha. May mga tao nga gipadala ang Diyos. Nagkrusada dito sa plaza, na timing nga si tata, iya gilagaw si mama si plaza. Nag-challenge na kung sino ang gusto nga magpapangamuyo. Si mama hindi siya, tungod kay para sa iya, parehas sa aton sang una. Pero giguyod siya ni tata kagiingnan, way man sang may makuha sa imo kung magpaampo ka. Kag didto sila nagpangamuyo, paghuman, pagampo, grabe ang milagro sa Dios. Nakaabot pa si mama hangtod 2024 before siya gikuha sa Dios. Amo na nga mga kaigsunan, abi mo lang, while nga nagabasa ko sini, nakasiling ko, usahay, why naton gihatagan dako nga pagtamod ang tao nga gigamit sa aton. Nadawat naton ang mga pagtudlo, mga motivations, encouragement, sometimes mga correction sa kabuhi naton. Pero ang ikaduwa nga faktor sa kabuhi, hindi naton ni mabaton kung way tao nga may gigamit para sa aton. Hindi kita makasiling sa aton kaugalingon nga ang conversion nimo lihok sa Espiritu Santo. Yes, gigamit gyapon ang tao. Kagdayon sa nabugtuan na si tata sa ginawa, akon gipasalamatan ng Dios, Lord, salamat. Tungod kay ang akon mga ginikanan, way nila gidalok ang ilakabtangan para sa imo. Antes gikuha si mama kag si tata, ila nakita ang pagplastar sa simbahan. Akon giingnan ng kongregasyon, kung dalok pa ni ang akon namay, ibaligya niya ni ang iyang bahin, kagdayon, iya ni usaron ang iyang kwarta. Pero wala, nakaintindi siya, ang pinaka-importante, amog yun ang iya sa Dios buluhaton. Amo na nga nakasiling ko, kung way tao nga gigamit ang Dios, asa kaha ang amon pamilya. There is no such thing as redemption, bisan pa man sa isla sa Bantayan. Nakaabot kami sa muhon, it is because may mga tao po nga nagmentor sa amon. Kag amo ni ang mga faktor nga bagay na talupang doon. Siling pa ni Paul, sumala sa gitudlo sa inyo. And I believe, way mga pagtudlo, kung way tao nga may nagpaluyo sini.
Ang tao, amo ang gigamit sa Dios, among gipadala sa Dios, agud kita matudluan sa insakto nga gitawag nga dalan. Amo na nga nakasiling ko. Sa nakonvert ko, 3 ka major nga butang ang akon gyud nakita sa universal. Nga nakasiling gid ko, syado katakom nga pundasyon nga mga pagtudlo. Kag amo ning gidala namon bisan pa man dito sa bantayan. Kag ining 3 ka foundations nga nakita nakon sa mga gitudlo sa aton. Una, ang family devotional. Sa gaupod ko pirmi dito sa Kang Bradjan sa Mianog, tungod sa ito nga time, walay kurente ang Mianog, mag-prayer meeting, Petromax lang ang ginagamit. I rebless sa mga tao dito tungod pag-abot na sa alas 6 imo mabatian, may gakanta sa sini nga balay, may nagakanta dito sa likod, may nagakanta diri sa kilid. Ila gyud gihimo ang family devotional. Kag amo na ang pinaka-the best nga pagtudlo nga ako nadawat sa dira nga gidawat naton si Kristo Jesus. Amo na mga kauturan, akon kamo gi-encourage ini nga pagtudlo ang family devotional. Padayunan ninyo kay nga amuning namatan nakon, amuning una nga mga pagtudlo nga nadawat nakon since nga na-convert ko sa diha nga nagsigi ko kuyog sa Mianog. Ikaduwa nga akon nadawat nga pagtudlo ang pangamuyo gyud kag ang pagpuasa. First time ko nga nakatambog sa Mianog, kato nagproblema sila, buhi pa ang brother ni Bradjan, katos Pastor Gladstone, nga ang ilang yuta, murag na foreclosed na to sa PNB. Amo tong first time nga fasting na kon, nga nakasilingid ko, may gahom gyud ang pagpalapit sa Diyos. May puwersa gyud ang pagpalapit sa Ginoo. Nagpahibalo na si brother ni Bradjan, si Pastor Gladstone, nga mauna ni ang situations. Why choice ang church? Si Bradjan nag-declare, magpuasa ta. 3 days namon nga fasting. Gitagaan wisdom ang brother niya nga magpadala liter dito sa Kangkori Aquino. Grabe ka imposible kayo. Sa kadamo sa liter nga nag-abot dito, ang liter ni Pastor Gladstone amo ang nabasahan. Didto gyud nako nakita nga ang pagpalapit sa Dios, grabe ang milagro nga natabo. Amo na nga na-preserve ang simbahan sa Mianog, it is because hindi ni sa abilidad sa mga tao na-preserve ang simbahan sa Mianog tungod sa puasa kag pagpangamuyo. Kag amo ning gitudlo naton, ang pangamuyo kapag puasa hindi pwede matalusan sa anuman nga activities. Ang simbahan sa una sa reclamation, gamay pa kaayo. Giterminuhan to sa una nga ang simbahan basurahan. May mga pastor sa una nga magsulod sa amon simbahan, kay ang simbahan sa una sa reclamation, gamay pa sila sa AJ, mga bata sa una, magdala kami aboy-aboy, tungod kay wala ko'y CR, usahay bisan diin na lang mangihi. May mga pastor dito nga nagsulod, naghambal, grabe inyong simbahan, gapanimaho, pagi kaglipot. Si Bradjan nagpailob lang. Pero ang kuwasa kag pagpangamuyo gipadayon lang. Dito ko kakitag milagro gyud sa Dios nga panahon sa puasa may sikreto nga himo kag lihok ang Dios. Kag sa tagsa kabutang nga maglambot ang krisis sa ministry, amo ni ang akon madumduman, akon giambalan si Gingging. Kung ang tao nga nagtudlo sa aton hindi parehas kang Bradjan, hindi ta makasustener sa sini nga ministry. Hindi ta katindog sa sini nga ministry. Di ay nakahata karon. Kagdayon, ang ikatatlo na kon nga namatan nga gitudlo, amugid ang pagpasalamat. Baliko na kon, ang classmate na kon sa Bible school, gipawali na kon Thanksgiving, gihatagan na kon tema kag teksto.
perting dagkua sa singhot niya. Pero anad siya sa panumba. Ang iyan nabalaan, panumba lang. Sa gipawali ko pasalamat, grabe ang balhas niya. Pagkatapos siling siya, galisod ko Brad Wally sa pasalamat. Akon siya nasabtan tungod kay waay nila gikabuhi ang pasalamat. Kita nga gikabuhi na ton ang devotional, ang kuwasa kag pagpangamuyo kag pagpasalamat kay amo ning gitudlo sa aton. Kag amo ning gihambal ni Apostol Pablo sa Colossian Church. Magpanggamot kamo. Amen. Magmalig-on kamo. Sumala sa inyong pagtuo, sumala sa mga butang nga gitudlo sa inyo. Ako nagtuo, hindi takalambot sa commitment, hindi takalambot sa sini nga pag-alagad, kun way tao nga may gigamit ang Diyos. Amen. Amo ganin nga kun lantawon na ton, even si Paul nagpa-remind sa aton sa Romans sa chapter 13 in verse 14 pakadto sa verse 15. Ano ang pagpa-remind sa aton ni Pablo? Pero paano ang pagdangop nila sa iya kung wala sila magtuo? Kag paano sila makatuo sa iya kung wala sila makabati? Parte sa iya. Kag paano sila makabati kung wala sing makasugid sa ila? Kag paano makasugid ang mga mensahero kung wala sila gisugo? Nagapaintindi, ini nga praises nga gihambal ni Paul, sumala sa gitudlo sa aton, kag ang ikadwa sini nga praises, natural, may tao gyud nga gigamit ang Dios para kita matudluan, mamatured sa pag-alagad, makapadayon nga bisan anuman ang matabo, pabilin ka sa pagbarog, pabilin ka sa pag-alagad sa Dios, kay nga man insakto ang aton na dawat nga pagtudlo. So mga kauturan, even mismo kung lantawon naton ang Ephesians sa chapter 4 in verse 11 kag 12, siling padiri, ang iban gihimo niya nga mga apostoles, ang iban mga propeta, kag ang iban mga manugwalis ang maayong balita, kag ang iban pastor kag manunudlo. Kag ang verse 12, gihimo niya ini aron para ipreparar ang mga katawhan sa Dios sa pag-alagad. Nagapaintindi, nga ari ka mo karon tungod kay may tao nga gigamit ang Dios. Amen. Nga ari ka mo tungod kay may tao nga gipadala ang Diyos. Ang gipadala sa Dios hindi perfect ni nga tao. May kaluyahon siya, parehas sa ato. Pero abi mo lang, may duwa ta kabutang nga bagay naton pasalamatan ang Diyos. Like bitaw sa kang King Uzzias, ipirid sa iya nga kabuhi dito sa 2 Chronicles in chapter 26 sa verse 3 pakadto sa verse 5, kung lantawon naton ang kabuhi niya, nagaedad si Uzzias sang 16 katuig sa nanginhari siya sa Jerusalem. Siya nag-istar kag naghari siya sulod sa 52 katuig, ang iyang iloy amo si Quelia nga taga Jerusalem. Verse 4, maayo ang gihimo ni Uzziah sa panulok sa Ginoo, parehas sang gihimo sa iyang amay nga si Amaziah. Ang verse 5, nagdangup siya sa Dios sang panahon ni Zacarias nga mao ang nagtudlo sa iya. Kag ang Biblia nagambal, samtang nagpadayon siya sa pagdangup sa Ginoo, gihimo sa Dios nga mainuswagon. Tandaan naton sa pagsugod naton sa church. Pipila pa lang sa aton ang aton mga kabataan nga naga-iliskwela. Ang iban sa aton pigado, ang iban sa aton wala-wala gyud. Ang iban sa aton grabe ang aton kamas para nga ang aton pangabuhi mag-ayuan.
Pero sa dira nga may tao na nga gipadala ang Dios, gitudluan ta sa insakto, gimatuto ta sa insakto, lantawa karon ang tanan nga panalangin nga naglambot sa imo, hindi na kay bunga sa inyo pagpaninguha, bunga na tungod kay nag-alagad kamo sa Dios. Kag nga nag-alagad kamo sa Dios nga matinud-anon, tungod kay may tao nga nagmatuto sa inyo. Ang mga membro sa bantayan nga ang ilang mga kabataan giplastar sa Dios. Akon sila gyambalan. Hindi kamo kalambot sa inyo nga kurso kung ang inyo ginikanan huway nagmatutom sa pag-alagad. Kag hindi man kamo magmatutom sa pag-alagad, kung ang inyo kabuhi, inyo gisiparar ang pagtudlo sa pulong sa Dios. Nagapaintindi ang aton pagkamainuswagon halini sa pulong sa Dios. Kag ang pulong sa Dios amo ning gingamit sa mga tao para ta matudloan. Amo na nga kita nga mga ginikanan, giplastar ta sa Dios, ang aton mga bata giplastar sa Ginoo, initanan utang nato ni nga kabalaslan sa pulong sa Dios. Kag ang tao nga gigamit para ang pulong sa Dios maglambot sa aton panimalay. Amen. And that is what the Word of God says. Kung lang taon naton sa message translations sa sini nga passage, Uzziah was 16 years old when he became king and reigned for 52 years in Jerusalem. His mother was Hikoliah from Jerusalem. He behaved well in the eyes of God. Following in the footsteps of his father Amaziah, he was a loyal seeker of God. He was well trained by his pastors and teachers, Zechariah, to live in irreverent obedience before God. And for as long as Zechariah lived, Uzziah lived a godly life and God prospered him. Meaning, gipasturan siya sa sini nga gitawag tao, which is Zechariah. Kag ang kabuhi niya, nagmainuswagon siya. Hindi tungod kay may abilidad siya. Hindi tungod kay maalamon siya. It is because may tao nga nagmentor sa iya. May tao nga gigamit ang Dios para sa iya. Mga kauturan, syado katahom kung may gamiton ang Dios para sa imo. Amon ako sa mataghigda nako, nakaingon ko, Lord, ang 11 years nga gispent na kon kuyog sa kang brand, kay Brad Jan, dako ang influence kag impact. It is because until such now, amon na dito sa bantayan, kag nakita na kon ang bunga, ini nga bunga, hindi po ni sa akon abilidad, tungod ni sa tao nga nagmentor pod sa amon. Amo na nga nakaingon ko, pag sitinta ni Bradjan, adto ta. Kung wala lang namatay si tata, daghan unta kami ang mukuyog diri to celebrate the celebrations tungod nakita na kon nga ang tao nga gigamit sa Dios para sa amon. Amo ang nagdala og maayo nga dalan, kaluwasan, amo ang naghatag sa insakto nga giya nga may tao nga gipadala ang Dios. Amen. Amo na nga mga kaigsunan, duwa ka butang ang aton nga gitawag himuon. Ingon pa diri, accept the gift of the redemptions, the highest thanksgiving that we rendered to God, that there is a person who sent by God to us. Ang aton pasalamatan sa Dios, Lord, salamat kay may tao ka nga gigamit. Budlay ang simbahan kun way pastor. Magpinataka, magpinatuyang ang ara sa sunod. Mabito na nga ang Galacia, giparimay ni Paul ang mga Galatian church dito sa Galatians sa chapter 6 sa verse 6, siling pa ni Paul, ang tao nga natudluan sa pulong sang Dios dapat magbulig kag maghatag sa nagtudlo sa iya. Hindi niya kalipatan ang iya nga gitawag responsibilidad sa iya nga gitawag espiritual nga kahimtang. Ang aton nadawat eternal ni, which is Word of God. Ang nadawat naton hindi ni mabayaran sa kwarta. Ang nadawat naton hindi ni mabakal sang bulawan. Kay ang nadawat nimo, ang ginbato nimo, amo ang walay kamatayon nga pulong sa Dios. Kag kadako sa aton kadaugan, it is because may tao nga gingamit para sa pagtudlo sa aton, sa pagmotivate sa aton, sa pagpa-encourage sa aton, sa paghatag sa aton kabakod sa pag-alagad.
Kag ang Biblia naghambal, hindi ta malipat nga ini nga mga tao gingamit para sa aton. Amo na nga siling pa ni Pablo, hindi ka mo malipat, dapat ka mo magbulig kag maghatag sa mga butang sa tao nga gigamit sa Dios nga nagtudlo sa inyo. And right now, ari ang aton kubos nga alagad, nag-abot siya 70. And I really appreciate tungod kay si Brad Jan, nakaabot sa 70 nga edad. Kag ako nagatuo, gamiton pa siya sa Dios sa damo nga paggamit sa iya. Lantawa lang, sa 7th generation sa Universal, amo ni nga panahon nga naka-breakthrough ang Universal. Yes, nga tungod insakto nga tao ang gigamit sa Dios. Hinumdumi ninyo. Dili man kaingon nga nagdaot ta. Alaot ka kung ang gigamit unta sa imo sa Dios si kibuloy. Alaot ka kung ang gigamit sang tao, ang gigamit sang Dios sa imo, hindi insakto ang iyang nga motibo, but praise God, insakto nga tao ang gigamit sa Dios para sa aton. Kag walay rason nga hindi naton pasalamatan ang Dios. Except redemption, ang pinakadako naton nga pasalamatan tungod kay may tao nga gigamit ang Dios. And the second things, ingon pa diri, kung lang taon naton ang Judges sa Kapitulo 6, because God provide this man, God provide these pastors and leaders, because kung lang taon naton ang chapter 2 verse 6 to 7, si Apostol Pablo, naghatag siya reminds sa mga taga-Colossian believers ang ilang pagtuo na dawat nila, na establish ang ilang pagtuo, it is because the leadership of Epaphras. Amo na nga nag-state siya diri sa verse 6 kag 7, sumala sa gitudlo sa inyo. Tungod si Epaphras, amo ang gingamit sa Dios as being leaders and pastors within this small Colossian church. Because si Epaphras, usa siya nga gingamit kag na-convert during the time sa third missionary journey ni Paul dito sa Ephesians. Kag usa dito nga na-convert si Epaphras, kag pagbalik ni Epaphras dito sa iya nga lungsod sa Colossians, yes, nahimo siya nga pastor, kag gintudloan niya ang mga tao sa insakto nga pagtudlo nga paano ma-establish ang ila kabuhi diha sa pag-alagad sa Dios. So Apostle Paul remind to the Colossians believers through the leaderships of Epaphras. Because you know God provide leaders. Palakpakan na to ng Ginoo. Lantaw na to ang Judges. According pa sa maghuhukom sa Kapitulo 6, naghimo liwat sing malain ang mga Israelinon sa pundok sang Ginoo. Gani ginpasakop sila sang Ginoo sa mga Midyanhon sa sulod sa 7 ka tuig. Tama kapintas sa mga Midyanhon, gani napilitan ang mga Israelinon nga magpanago sa mga bukid, sa mga kuweba, kag iban pa nga mga tago nga lugar. Sa verse 4, siling dere, verse 4 rin, ini sila nagakampo sa lugar sa mga Israelinon, kag ginapamirdi nila ang mga tanom sa mga Israelinon hasta sa Gaza. Ginapanguha nila ang tanan nga karnero, baka, dungki, kag wala gid sing may mabilin para sa mga Israelinon. Nagasalakay sila nga dala ang ilang mga tulda, mga kasapatan nga daw pariyo kadamo sang mga apan. Hindi gid maisip ang kadamuon nila, pati ang ilang mga kamel, nagaabot sila sa paglaglag sa yuta sa mga Israelinon. Nangin makaluluoy ang kahimtang sa mga Israelinon tungod sa mga Midyanhon, gani nagpangayo sila sang bulig sa Ginoo. Sang nagpanawag sila sa Ginoo, gipadalaan sila sang Ginoo sang propeta nga nagsiling sa ila, amo ini ang ginsiling sang Ginoo, ang Dios sa Israel. Ginapagwa ko kamo sa Ehipto nga sa diin ginulipon kamo.
Kung lantaw na ton, ang konteksto kag passage sa sini nga gitawag libro sa maghuhukom, makita na ton nga ang mga katawan sa Israel, ang ilang nga journey, they are always following a cycle of defeat. Kay kahibalo sila nga ang kadaugan ara sa Dios, pero kung lantaw nimo ang ila kabuhi padayon gihapon nagpakasala. Kagdayon gitugutan sa Dios nga panguluhan sila sa sining mga tao nga grabe ka traidor. Kung lantaw na ton ang ilang kahimtang, naabot sila sa punto nga grabe sila kapigado tungod magtanong sila ginakawat sa mga Midyanhon. Nagatalang-talang sila, kagdayon nangin homeless sila, tungod kay way na sila nagapauli sa ilang balay, kundili nagapanago na lang sila. Way kalinaw, kag ini nga mga tao, gi-exploit ang ilang nga gitawag, masiling naton kahilwayan, tungod sa sini nga mga tao. Kag sa hindi na maagwanta, anong gihimo sa sini nga mga tao? Nangamuyo sila sa Diyos. Gitawag nila ang Diyos para sa pagsulbad sa problema nila. Pero maamis ka sa Diyos, grabe ang iya sa Ginoo nga gitawag programa. Hindi diretso nga ang Ginoo naghatag kapirdihan sa ilang kaaway. Hindi diretso nga ang Ginoo nagluwas dayon sa ila. Hindi nga makita nimo diri nga ang Ginoo, yes, nagsangkap sila kay awayo nila ang ilang mga ang ila kaaway nga mao mga Midyanon. Ang Ginoo, grabe ang proseso niya. Anong gi-provide sa Dios? God provide leaders. Amen. God provide leaders. Instead kadaugan sa kaaway, instead breakthrough sa ilang nga pangabuhi, ang ipadala sa Dios usa ka leader, agud amo ang magiya sa ila sa espirituhanon nga kabuhi. Kay antes ka i-breakthrough, kinanglan ripiron sang ginpadala sa Dios nga propeta ang imo espirituhanon nga kahimtang. Kay guba ang ila relasyon sa Dios. Guba ang ila relasyon sa Ginoo. Waay nila mabalay ang insakto nga relasyon sa Dios. Tungod ako nagapati, ang kadimalason sa isa ka tawo naglambot na tungod kay guba ang iya relasyon sa Dios. Amen. Singgana imo tupad, sang una guba ang imo relasyon sa Dios. Amo na nga kita nagatalang-talang, kita way takalipay. Way ta sing kalinaw sa aton kabuhi kag pangabuhi. Sa dira nga guba pang aton relasyon sa Dios. Way asoy ang pangabuhi naton. Makasiling ka daw bugana man pero pirmi lang kulang. Maayo man ang income pero naputos ka pa sa utang. Nga guba ang imo relasyon sa Dios. Antis kahatagan sa Dios kadaugan, padalaan ka isa ka leader, agod nga ang imo relasyon sa Dios ma-restore paagi sa tao nga ginpadala sa Ginoo. Kag amo ni ang natabo sa aton, amo ni ang ginhimo sang Dios sa aton, nagpadala sa isa ka leader, agod nga masabtan naton ang aton relasyon sa Dios, agod nga ang mga nagakadula sa aton ibalik sa Dios sa dira nga mauli na ang imo relasyon sa buhi nga Dios. So God provide leaders. Kag ang Bible naghambal, nadawat nila ang kagawasan, ang kadaugan, it is because namati sila sa tao nga ginpadala sa Dios. Kag amuning kadaugan naton sa aton pangabuhi. Nga kaigsunan, ang breakthrough naton ara sa mga tao nga gipadala sa Dios kung tumano naton ang ilang mga pagmaymay sa aton. Amo nang ang Biblia nagambal, there is no such thing as repentance. Way paghinulsol kun way tao nga may naghatag sa aton sa insakto nga pulong. Way tao nga gingamit ang Dios aron sa pagpahibalo sa aton nga guba ang aton relasyon.
There is no such thing as repentance. There is no such thing as blessings kaglabaw sa tanan. Why transformation sa kabuhi? Sinutas ang una. Sa kabuhi na kung why ni naglambot ng mga tao, siguro, dugay nga panahon, patay na pud ko. Kaya nga man, kahibalo ka mo sa amon area sa una sa Hitalon, ang amon balay ara gyud sa SM. Ang tanan nga klase sa bugoy ara. Way adlaw sang una nga hindi ka kakita nga waay singgamo. Saksi ko mismo kay nga dira ko ga istambay sa karsada. Ang akon mga amigo kung kaisa may balangon sila, may tripingan sila. Nakasiling gyud ko, kung waay ang Dios naglambot, siguro sayo pud ko namatay. Kay kalabanan sa akon mga barkada sa Hitalon, puros na patay. Pero tungod kay may gingamit ang Dios na preserve ang kabuhi naton. Kag dira na ko nakita nga ang preservation ara gyud sa tiilan sa Dios. Amo na ang mga kauturan singa na imutupad pabilin sa pag-alagad sa Ginoo. There is no such thing as repentance. There is no such thing as blessings, transformations of life, and breakthrough of every family without such the leader. Hindi ni maglambot sa aton. First night sa gihaya na si Tata, akon gihingna ng congregations. Ining akon amay, amuning una gyud nga membro sa Kadis. Amuni sila ni Mama. Sila ni Bradjan sa una, gadayon sa balay. Amo na nga nakasiling ko, pasalamat ko sa akon mga ginikanan tungod kay nakasabot sila sa diha nga nagsige nakukuyog kang Bradjan. Kay actually, nag-eskwela ko sa Sisat sa Cebu. Kaya ang akong gyud handom nga mo abroad gyud ko kay sa to nga time mga 1990s ang seaman grabe ka kusog kayo. Kag hindi ko magproblema tungod kay dagan bakir sa una labi na sa time nila ni Chodelpin. Kag si Chodelpin sa una dito sa Sisat professor siya, pwede siya makabaking. Kung ano ang imo gusto nga course. Paguman sa first semester sa second year na, nagpauli ko sa balay. Kagamo na to nga time, nga sila si Reverend Parmilo, kag si Bradjan, nagsaka sa balay. Kagiampuan ko ni Reverend Parmilo, layo kayo sa Reverend Parmilo, pero dito ko sa sulod sa kwarto, dito ko natumba. Amo tong nakita na kon, nga tuod gyud nga tao, kay bisan layo ka, natumba ka. Pero inang giduso ka sa agtang, hindi natuod. Dito ko nakasiling lain nga eksperyensya, kag way ko kalibutan, kay first time ko pa nga nagtambong. Kagabi mo lang si Bradjan, ang iya paon sa akon, kay way siya kuyog, adtuta sa Hortensia dong mamutong. Nya balo ka mga batanon, murag dalok sa butong. Kuyog ko, kay abi ko mamutong. Ang katuan gali sa Hortensia, simbahan. Dito ko nakaingon. Mao di ay ni. Pero abi mo lang grabe ang Ginoo. Sa dugay ko kuyog-kuyog, nalipat ko nga ga-eskwela di ay ko. Nalipat ko nga naga-eskwela ko. Hangtod nga why nako desire sa pagbalik sa Cebu, nadula gyud ang akon desire sa pag-eskwela, dayon ang mindset nako murag na enjoy nako sa kuyog-kuyog until such time nga gipa-enroll ko ni Bradjan sa Bible School. Kag blessing ko to sa una ang Bible School tungod kay second batch kami. Ang amon sa una mga professors, mga foreigner yun. Mga foreigner. Sila si Brother Eric Duting, amo tong medyo nakatabang pod. Upod pod sa una sa Word for the Word. Gidala man po ko ni Bradjan sa Word for the Word sa una. So dito kami, inga na. Kami sa una ni Pastor Gonzaga, giatagan kami alawas 1,000 ng bulan. Si Pastor Gonzaga, permito makasabaan, kay dili pa gani mahuman, kwaon na niya. Inga na. So dito na ko nakita nga pertigyod ang Dios kung mag-train sa ato.
na breakthrough ang family, it is because may tao nga gitudlo ang Dios nga mao ang gamiton para sa aton. Palakpakan nato ng Ginoo. Yes. Pagka-convert ko tungod kay ang desire na kon ara na sa Ginoo. Pasalamat ko sa ila ni mama kag ni tata tungod kay way ko nila gi-pressure pagpangita trabaho. Way ko nila gi-pressure. Sa baylo gisuportaran ko nila. Idulong na kon sa balay ang akon lago, mukuha naman kog limpyo dayon lakat naman. Oh, almost 11 years gyud dayon hatagan pa ko nila kwarta, gisuportaran nila nga nakasabot sila kung ano kanami kung ang pamilya ara sa ministry. Amo na nga si mama, si tata gi-challenge na ko ng congregation. Amo ning akon ginikanan nga bisan nagluya na pero way gi ko kakita sa ila. Kag way ko kabati sa ila nga gipaluya kami. Way gito nagbiya. Bisan anong matabo, gasimba gyud to. Gikuha sila sa Dios nga nag-alagad sa Ginoo. Nantawa lang. Mabitaw na nga nakasiling ko. Kung unsang gihimo naton kang mama, nag-ihaw ta, amupod sa kang tata, kay nga ang akon pinakadako nga pasalamatan, way ta nagasto sa ospital. Way naton sila gidulong sa ospital, pauli naman, pa-hospital naman, pauli, way syado kanindot nga kamantayon, way ta gihasol, way ta gipagasto. Amo na nga ini nga mga butang ato ni gamiton para sa iya nga gitawagaya. Pakauno nato ni nga mga tao kay nga ang aton ginikanan gigamit sa Dios sa sini nga lugar. Abi mo lang atong akon amay. Pag-abot namon sa kabak, giutod niya ang upat na kapunuan sa lubi kay ang iya gusto diri gyud magtindog simbahan. Amo gitong original nga plano gyud. Siling sa ini ako ni ihatag sa simbahan, diri ka magpatindog, diri ka mo. Na-transfer lang to siya dito. Pero amo gitong original. Kadayon sa natabo gibalik gyud sa Dios. Nakasiling ko insakto gyud sa una si tata. Ang iya nga plano, amo gigali ang original nga plano sa Dios nga diin dira natukod yun ang simbahan. Amo na nga ang Ginoo, may breakthrough ang pamilya. It is because sa pulong sa Dios nga gitudlo sa aton, kagawas sina tungod kay may tao nga gigamit ang Dios. Amen. Amo na nga si Paul nagambal kang Tito. Si Tito iya gisugo dito sa mga taga-Krita nga believers. Kay kining Cretans nga believers, grabe ni kasalawayon kung inyo basakon ang whole book sa Tito, ang chapter 1, chapter 2, hangtod sa chapter 3. Ini nga mga tao kung sa Cebuano pa nga term, mga buluyago ni nga mga tao. Kay siling pa ni Paul sa chapter 1 sa verse 12, ang inyo mismo propeta nagsulti, ang mga kaigsunan sa Krita, mga tapulan, mga bangis, o kaon ray gihuna-huna. Amo na nga si Paul, iya gitudluan si Tito, pag-abot na dito sa chapter 3 sa verse 14, siling dayon si Paul, tudlui ang aton mga kauturan, dira nga magtinguha, nga mag-ubra sing maayo, para hindi sila pagkulangon sa ilang mga gikinanglan. Sa sini nga paagi, hindi sila magkabuhi nga wala sing pulos. Nga napuslan ka karon, nga nagamit ka karon sa kingdom sa Dios tungod kay may tao nga nagtudlo sa imo. Amen. May tao nga nagmotivate sa imo. May tao nga gigamit ang Dios. Sang una hindi ka mapuslan. Sang una ang kabuhi nimo gatalang-talang, pero sukad nga nakabati ka sa mga pagtudlo, ang imo nga gitawag objectives kag handom sa kabuhi isa na lang, paano nimo magamit ang imo kabuhi para sa kahimayaan sa grasya kag kaluoy sa Ginoo. Kag amon ning gihambal ni Paul didto sa kang Tito, tudlo ini nga mga tao kay hindi maayo nga magkabuhi sila nga way pulos.
Amen. So meaning, gusto sa Dios nga ang kabuhi naton mapuslan gyud. Amen. Mapuslan. Singga na imo tupad. Gusto sa Dios nga mapuslan ka. Amen. Amo ning handom sa aton sa Ginoo. Hindi gusto ang Dios nga ang kabuhi sang Kristohanon masulod lang ta sa simbahan, dayon pagkatapos magwa naman, balik naman sa Domingo, sulod naman, tapos gwa naman. Hindi gusto sa Dios nga mutikang ka sa imo pag-alagad, nga mapuslan ka. Amen. Abi mo lang, I really appreciate sa wisdom nga ginhatag sang Dios kay Brad John. It is opportunity na to ni. Bubito na nga sulti na kon ang kabuhi sa Kristohanon. He has such abundant opportunity of learning. Amen. Sa una, si Brad John kung magwali sa tunga, gakwa kog bulpin, kag akon ginatun-an ang iya nga gitawag mga words, phrases. I studied that. Pila ko kabisis nagtuon ang style niya, amo ni gitun-an yun akon. As I behave myself dira sa simbahan, kag dayon gitun-an akon. Nga opportunity na nga may tao nga gigamit para sa aton. Amen. Amo na nga kamupod mga kauturan, bisan kamo dira sa luyo, kaya nga ang Dios naton gi-expect siya sa aton nga may nahibaluan ka. Si Kristo Jesus sa gidala na niya ang iyang mga apostolos dito sa Pilipo, Cesarea. Abi mo lang kung lang taon nimo, ang Pilipo, Cesarea, lugar to sa mga kaaway ni Kristo Jesus. Dito niya gidala kadayon, dito niya gi-interrogate. Kinasing-kasing gyud nga pagpamangkot ni Kristo Jesus, siling pa niya, sa inyo, sino bala ang anak sa tao sumala sa gihambal sa iban? Damo sa ila ang nagsabat. Ikaw ang propita, ikaw subong sini. Meaning, sometimes ang aton kahibalo sa pag-alagad, halin pod sa hunahuna sang tao. Sili pa nila, sumala sa iban, ikaw mo ni. Meaning, ang aton usahay kahibalo, parte sa Dios, it is according pod sa gisulti sa tao, wa ay naka-built-in mismo sa sulod sa imong kasing-kasing. Nga gusto ni Kristo Jesus nga mahibalaan niya, ano gyud kalawom ang imo nasabtan para sa iya. Amen. The second question, siling si Christ, kinsa ako, sumala na sa inyo. The second question is directly addressed to the apostles. Gidirect na niya sa iya mga apostoles, gidirect na niya sa iya mga gitudluan, gidirect na niya sa mga tao nga nagupod sa iya. Ang nakasabat isa lang. So meaning, sa kabuhi karon sa Kristohanon, pipila lang ang may flowing sa kahibalubahin sa Diyos. Amo nang hindi naton usikan. Let us grab the opportunity. Kung arita sa simbahan, hindi kay magsigi ka lang pungko. You must learn. Study, learn, and study. Nga, mintras buhi pa ang Kristohanon, i-grab niya ang opportunity. Amen. Yes, bisan ang tao sa palibot naton, ga-expect ni sa imo na hibaluan. Because brothers and sisters, ang aton nga gitawag pagtuo kung unsay kalawom, proportion ni sa aton pud nasabtan sa Dios nga aton gialagaran. Kag amo ni ang punto ni Apostol Pablo within sa Colossian Church. Amen? Amo na nga, kung lantahon na ton sa sikan, a righteous leader is endangered to our modern dispensations to teach into a right way of living and to teach according to the biblical principles of the Word of God. Ang mga tao nga nagtudlo, nga ang gitudlo, halingyod sa prinsipyo sa pulong sa Dios, endangered na ni sa aton kapanahon. Nga ang gitudlo, halingyod sa pulong sa Dios. Naka-built-in yun sa biblical nga principle sa Biblia. Endangered species ni. Kalabanan karon sa mga pagwali, hindi halin sa pulong sa Dios. Although ara ang pulong sa Dios, pero may mga ginadugang siya.
Amo na nga kita, ang pinakataas naton nga pasalamat sa Dios, it is because may tao nga gingamit sa aton. Ang tao nga nagtudlo sa insakto nga pagtudlo, kay nga ini nga panahon, endangered species na ang mga tao nga nagtudlo sa insakto nga pagtudlo. Amo na nga palakpakan nato ng Dios. Ang tawa lang, anong ambal ni Paul sa Philippians sa chapter 1, in verse 15 to 17, matuod nga ang iba nagawali lang party kay Kristo, tungod nga nahisa sila sa akon, kag gusto nila nga malabuan ako, pero ang iban maayo ang ilang katuyuan. Lantawa lang, sa dito ko sa Oriental, giguyod ko sa aton isa sa mga utod, kay nga may gusto siyang ipaprove sa akon, may gusto siyang ipakita sa akon. Nagsaka kami sa bungtod, kag dayon pagsaka namon dito, may balay dito nga amon gilantaw, siling pa niya, amon ni ang prayer mountain naton sa Oriental. Siling ko, mayo brad, kay nagtukod man kamo diri. Siling niya, gawas sa Cadiz nga may prayer mountain, ining aton amo po na diri sa Oriental. May patos ang pormiro, pero karon adto ko nga prayer mountain, ang pinakatayog, isa lang katuig. Nga lain ang ila pagtudlo nga nadawat. Pero kita, nga ang prayer mountain nagpabilin, kay nga prinsipyo sa Dios ang gitudlo naton. Kag ini nga prinsipyo, iya ni sa Ginoo. Amen. Ang tanan nga prinsipyo sa Dios, kung amo ning itudlo nimo, magpabiling yun ni. Pero kung ang gitudlo naton, inang naghimo ka lang tungod kay nasina ka, nahisa ka, hindi ginamulungtan. Di ginamatigayon. Nagbuhat-buhat ka lang kay tungod kay nakita nimo ning amo ni, hindi na matabo. Kag amo ning aton karon kapanahonan, may mga tao nga nagtukod-tukod subong sina kay nahisa na, hindi na matigayon, kag hindi na maglahutay. Nga ang tuod nga maglahutay, kung ang prinsipyo sa Dios amo ang gikabuhi. Kag amo ni ang gihambal sa pulong sa Dios. Amo na nga mga kauturan, kung lantawon naton ang pulong sa Dios, ining praises nga gigamit ni Paul. Although amo ning tun-an naton, kay baliko naton, daghan ang gulo ang bersikulo. Kay ang isa ka bersikulo, pwede naton siya mawali, bisan pa man in every words and praises. Pero amo ning nga praises ang gitandog naton, it is because it is related ni sa aton celebration karon nga may tao nga gingamit ang Dios para sa aton. Palapakan naton ng Ginoo. Kag dayon sa magatindog ta diha sa tiilan sa Dios. Ang Colossians sa chapter 2 verse 7. Christian life composed of two things. Actually, kung basahon naton ang Colossus kapitulo 2:7, arang word nga agricultural term, ara ang word nga architectural term, ara ang word nga school, kag ara ang word nga abounding of thanksgiving. But this verse, sa verse 7, it is gidivide sa duwa ka gitawag butang. Ining pag-state ni Paul nga magpanggamot ka mo. This verse, nagamit si Paul og metaphor. Amo bitaw nang sulti na kon, this is what it term as ang agricultural term. But you know, ang gisgutan diri ni Paul, if we speak root, meaning Apostle Paul used the metaphor of root, meaning it is unseen. Hindi naton makita ang ugat sa kahoy. Because Christian life composed of two things. It is unseen, meaning ang gingamit din ni Paul, ang word nga unseen, speak about private or hidden life. Kaya nga man, it refers to your deepest relationship to your God. Ang ari sa aton duwa lang, ang mga butang nga hindi makita. Ano ning hindi makita? Ang aton relasyon sa Diyos. Amen ba? Ang aton relasyon sa Ginoo.
It is what your vital attachment with the Lord Jesus Christ. Kag amon ning gingamit ni Paul, may ari sa aton nga hindi makita sa tao, pero may attachment ka sa Diyos. Kay si Kristo Jesus, kung lang taon na ton ang Mark sa chapter 3 sa verse 14, ang dual nga objectives ni Christ, siling padriya, then He appointed 12 that they might be with Him and that He might send them out to preach. Ang dual objectives ni Christ before Christ sending to preach and teach. Una, nga iya nga gitawag objectives, nga ang tao makadevelop siya attachment sa Diyos. Amen. Madevelop niya ang private niya nga kabuhi. Kaya nga aman, ang pagpangamuyo nga ikaw lang, that is talking about secret life. Amen. Sino diri sa inyo ang may ara sikrito nga gihimo niya nga ang Dios lang nakaibalo. Kag amon ning gitudlo sa ato. Sa bag-o pa ko upod kay Brad Jan sa Hortensia, kaayo sang higdaanan namon kay kama, gipukaw ko ni Brad Jan, dong pangamuyo. Iya day ko gyambalan. Ikabuhi yun ang pagbangon sa kaagahon kag mga muyo. Iya ko gitudluan nga bangon sa kaagahon kag mga muyo ka. Meaning, ang gitudlo ni Brad Jan, that is secret life. Amen. That is hidden life. That is what we call as private life. Amuning una nga mabalay sa kabuhi naton. Amo na nga kita diri ginamotibita nga kinanglan ang private naton nga pag-alagad sa Dios ma-develop. Kag amo ni ang one thing nga objective ni Christ aton is to be with Him. That is talking about a mystical union. Ga ang gusto sa Dios, may vital attachment ka sa iya. Amen ba? Kag dayon, siling sa Bible, the second things is talking about a manifest life. Nagpasabot, our relationship to God, our commitment, our worship, our giving and thanksgiving, our faith and obedience, and contemplative life will comes from rooted life in Christ through the persons of our leaders that being used and sent by God. Nga amo ning gihimo naton tungod kay may tao nga gigamit ang Dios. Palakpakan naton ang Ginoo. Kay balot ta pagbarog layo sa problema, layo sa krisis. Amo na nga baliko na kon sa naglambot sa amon kabuhi ang krisis sa espiritual. Tatlo ang akon option. Mupalayo, kadua mubiya, kag ikatatlo, mga buhi na lang sa normal. Si Bradjan kaagi sini. Nag-decide na si Brad sa una nga dili na. Pero abi mo lang, inigaling kabuhi naton nga nakapangugat o nakapanggamot ka diha sa Dios. Ang Ginoo may personal gyud nga tudlo sa imo. 3 times nga nakadungog ko nga may ara tingog nga nagsulti gyud sa akon, dili ni kay panghambo. Sa dira nga shaking ako kaayo, grabe na kalibog, nagigda ko sa katre kadayon, nagsige ko gilak, ampo sa Dios. May tingog ako nabatian. Ayaw paglakaw, ini nga lugar dire ko ikaw gamiton. Dire ka magpatindog simbahan. Shadow kabugnaw ang tingog, kagrabe ka clear ang tingog. Nibangon ko kagdayon, nagpasalamat ko sa Diyos. Nga kung waay tagitudluan, nga panahon sa problema kag krisis, makabalo ka magtindog kay nga may Dios nga nagaapin. May Dios
nga ari sa aton tong. Why? Tungod kay may tao nga gigamit ang Diyos. Ang aton commitment, ang aton pagsimba, ang aton paghatag, ang aton pagtuman, ang aton pagpasalamat, nalambot na tungod kay may tao nga nagtudlo sa aton. So meaning, ang Colossians 2:7, nga naligon ang ilang pagtuo, ang sumpay ni Paul, sumala sa gitudlo sa inyo. Quality in Christ is established only if you have a Word of God. Muna mga kaigsuunan, aton pasalamatan ang Ginoo.